Amen. So tonight, as we were last time gathered, nag-usap po tayo about vision. Kasama po ang lahat ng leaders and workers. So today, I want us to start with how to have the vision. Paano ba magkaroon ng vision? Simple lamang po, ang isang vision na pinapakita ng Diyos sa atin ay pagdami. Pero, ang importante sa isang Kristiyano, the important thing about Christians, is not about what they do in the ministry, but the result of what they do. Okay? Ang importante po ay hindi ko anong ginagawa nila ngayon, anong ministeryo nila ngayon, kundi ano bang resulta ng pinaggagawa natin. Kaya pag-aaralan po natin ngayon, accordingly, kung meron tayong gustong abutin, may vision ng church, may mission ng church, kailangan mapag-aralan natin how to have results. Can you say results? Napaka-importante, kahit nakakapagod ang isang bagay na walang resulta. Nakakaumay. Kaya marami pong tao na burnout, maraming tao parang ayaw na magpatuloy kasi yung results hindi na nila nakikita. And that is a big question, malaking katanungan sa maraming Kristiyano, bakit ba ako napagod mag-ministry? Bakit ba ako napapagod mag-church? Aminin man natin o hindi, marami pong mga manggagawa nasa church na lang kasi they feel obliged to do so. Obligasyon na lang nila na nasa church, pero hindi na in love sa Diyos. Matthew chapter 7, verse 15 to 20. Kung masusundan lang po ako ng ating mga media, it would be best. Pero ito po ang sabi ng Matthew chapter 7, verse 15 to 20. Kung may Bible ka, pakilabas po ang Bible ninyo. Whether electric or not. Okay. Hindi po dapat ako mangangaral ngayong gabing ito. Mangangaral po dapat may bisita dapat tayo na na-delayed siguro ang flight. But hoping and praying that he still be here. If not, glory to God, tinakda ng Diyos na talagang ako ang mangaral ngayong gabi. Matthew chapter 7, verse 15 up to 20. At sabi po dito, basahin natin. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Sige po, edi wag. Ayaw nyo mag-reply eh. Pwede ba nating basahin na sabay-sabay? Amen. Matthew chapter 7, verse 15 to 20, 1 to 3, go. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that bear good fruit is cut down and thrown into the fire. And last verse, thus by their fruit you will recognize them. Ang isang tunay na Kristiyano ay nakikitaan sa resulta ng kanyang ginagawa. At pag-aralan natin ano yung resulta. Pwede ba yan? Tayo lahat ay pumikit, manalangin po tayo. Lord, sa gabing ito, buksan mo aming isipan, huwag maging sarado. Huwag kami madayo ng emosyon. Dahil Lord, yung mga naiisip na namin, mga nararamdaman namin, lahat ito'y hindi naman talaga sa iyo galing. Ang bawat salita mo na galing sa iyo, Panginoon, ay nakapagpapalago, nakapagre-rebuke, nakapagtatama. At kapag, Lord, naririnig namin ang iyong salita at parang hindi na kami nakokorek, hindi na kami natatama, hindi na kami nare-rebuke, hindi na kami na-encourage, hindi na kami na-excite, alam namin, Panginoon, hindi na namin napapakinggan ang puso mo. Ngayong gabi, baguhin mo ito. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang marinig namin, ikaw ang makita namin, at turuan mo kami lahat. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, amen and amen. Tayong lahat ay makakaupo. Malakas na palakpak sa Panginoon. Ang sabi po na salita ng Diyos, pagka gusto natin, sino dito may magandang resultang gustong mangyari sa buhay niya? Sa kanyang ministeryo, sa kanyang trabaho, sa kanyang eskwelahan, o kung saan mang lugar ka itapak ng Diyos. Lahat naman siguro tayo may gustong resulta. Ang nakakatuwa, alam ng maraming Kristiyano ang talatang ito, pero hindi nila naunawaan bakit. At gusto ko pong himayin natin ang salita ng Diyos na ito.
Nawa maintindihan natin ngayon. Ang lahat ng bagay na ating ginagawa ay nagpo-produce ng result. Nagpo-produce ng bunga. Okay? Whether masama, may resultang masama. Kapag mabuti ang ginawa, may resultang mabuti. Ito ang nakalulungkot. May mga tao at sabi ng salita ng Diyos, pinayagan ng Diyos pumasok sa loob ng iglesia na parang maamong tupa. Ibig sabihin, sa panlabas, mukhang maganda. Pero ang resulta ng kanilang pinagagawa, hindi. May mga ministry tayo, nakala natin, good pa para sa atin. Pero ang totoo, it slowly kills our passion for the Lord. It slowly sets us away and takes us apart from where God wants us to be. Sana maintindihan niyo po ito. Kapag tinanggal ka ba sa ministeryo ng pagsasayaw, pagkanta, mga ministeryong meron ka, magpapatuloy ka ba rin ba kay Lord? Wow, ang daling umamen. Totoo yan. No? Totoo yan, napakadaling umamen. And praise God, kung totoo yung pag-amen mo at nakikita naman ng Diyos yan. Because last time na nag-usap-usap tayo, sabi po natin, wala mo ng president, wala mo ng mga titles, ano lang tayo muna lahat? Brothers and sisters. Magkakapatid muna tayo dahil lahat tayo naglilingkod lang kay Lord. Maraming ang muka, sa totoo. Yung iba naman parang okay, at least hindi ako mararamdaman. Hello? At ang nakakalungkot, hindi natin nakikita saan nanggagaling yung katotohanan ng paglilingkod. Makinig po tayo mabuti. At kung may susulat man kayo, simulan niyo ang pagsusulat sa ganitong bagay. A true leader, sabi nga natin, true leader or worker of Christ. Yan ha. Sige, dadahan-dahanin natin. A true leader or worker of Christ should be infected with an incurable need to produce result. Ulitin ko po, a true leader or worker of Christ should be infected with an incurable need to produce results. Ang isa daw tunay na manggagawa, lingkod ng Diyos, ay merong isang bagay o sakit. At ang sakit niya ay yung hindi siya papayag na ang kanyang ginagawa sa Panginoon ay walang bunga. Kasi ang walang bunga o walang resulta, ano sabi ng binasa natin? Pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya ang tanong, naglilingkod ka ba kay Lord dahil mahal mo si Lord? Nag-church ka ba? Mahal mo ba si Lord? May bunga ba ang iyong ginagawa? Dahil kung wala, baka isa ka na sa hinahanda ng Diyos para yun lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, naintindihan mo ba? Lahat na nakakasunod kay Diyos, say amen. Hindi nais ng Diyos na itapon tayo. Ayaw ng Diyos, mabaliwala ang paglilingkod natin. Pero nakakalungkot po kung ang paglilingkod natin ay walang bunga. Bakit? Kasi sinabi ng salita ng Diyos, nalalaman ko ang akin. Kilala tayo ng Diyos. Hindi dahil sa laki ng ating ministeryo, kundi anong bunga ng ministeryong meron ka. Sana naintindihan natin yon. Maglimandaan man tayo sa evangelism, kasama natin, 300 man ang nagpupunta sa evangelism, pero ang nawiwin nila kay Christ, isa, minsan wala pa. Walang kwenta yung laki ng ministry na yon. Pero dadalawa lang kayo, tas lagi kayo nangangaral. Ang dumadalo kay Lord, 30, 40, 50. Alam niyo po, at narinig niyo na ito malamang, numbers don't lie. Sino nakarinig na nun? Numbers don't lie. Eh pastor, paramihan ba kapag pagdating kay Lord? Hindi. Paayusan ang bunga. At ang maayos na bunga ay nagre-resulta ng pagdami ng bunga.
Walang mangga na nagsimula sa 10 ang itinanim na mangga dyan at sabay-sabay tumubo. Isa lang yon. Sa susunod, pag bunga niya, madami, pero isa lang ulit. Isa, at hanggang sa dumami sila. Pero hindi pwedeng dumami yung mangga kung yung tinanim, sira, bulok, mag-iitsurang mangga, pero kagaya ng puno ng igos, walang bunga. Naintindihan at susundan po ba natin? Kailangan magkaroon tayo, we must have a desire to have a tremendous passion to what everything that we're doing to have to produce a result. May resulta. Okay, i-clear natin. As a leader, we don't look at numbers. But the results will bring numbers. To be aligned, para alam natin, ayaw natin ng 200 lang tayo. Sabi nga natin, bawat barangay, 16 na barangay ng Parañaque, 16 barangays po ng Parañaque, ay magkaroon ng community church. At kung magkakaroon ng community church yun, ibig sabihin, punuin muna natin dito. Kung 200 lang tayo, ibig sabihin, kung pupunuin natin to 200, kailangan mag-multiple service tayo. Paano mangyayari lahat ng yun kung hindi naman po tayo nakatingin sa sa numbers, pero gusto natin mangyari, parang padami lang ang gusto natin. Hindi mo magagawa ang pagdami kung ang yung mga sanga ay malambot o hindi matibay. Kaya palakasin muna natin yung totoong tayo. Amen? In the same way, we could relate it into our work, our business. Gusto mo ng paglaki ng malaking business, pero yung maliit ayaw mong paggalingan? Paano ka magkakaroon ng malaking business? Siyempre, magsisimula ka sa maliit, iipunin mo hanggang sa magkaroon ka ng pagkakapital ng mas malaki. Yung iba naman, hindi nagsimula sa business, nagsimula sa pangangamuhan. Nung nakaipon, nag-start ng maliit na business. Ganun din po. Paano? Pinagtibay muna ng mabuti at nagkaroon ng magandang resulta ang kanilang ginagawa. Amen? There are just 3 things na gusto kong sabihin sa atin. Number 1, to have good results. Kasi you can have any kind of results. But as a Christian, we must have good results. Can we say good results? O yan ha. 3 lang to, kaya pakinggan natin mabuti. Ready na kayo? Number 1, you have to manage change. Number 1, you have to manage change. You have to manage change. You and I, if we don't change, it's called being religious. Ouch. Hindi nyo naintindihan masyado. Uulitin ko. Kaya ang number 1 daw natin, we must manage change. Sa Tagalog, kailangan matutunan natin magbago. Or matutunan natin makisang-ayon sa mga pagbabago. Bakit? Kasi if we don't learn how to manage change, we are just being religious. Totoo yun. Kagaya na marami yung kilala, marami tayong mga kilala mga tao, may mga kaibigan tayong hindi pa born again, hindi pa Christian. O baka mamaya, tinatawag na nila ang sarili ng Christian, umaattend na ng church. Pero ang buhay, ganun pa rin. Tama? If we don't manage change, we will be stuck in a place that's nothing's gonna change. May iwan tayo doon sa isang lugar kung saan tingin natin, makinig po kayo mabuti dahil napaka-importante nito, pag hindi natin natutunan kung paano makisabay sa pagbabago para magkaroon ng magandang resulta, ang mangyayari sa atin, ang tingin natin, tayo ang napag-iwanan at lahat sila naging masama, iniwan ka. Kaya minsan, kahit sa trabaho, feeling mo ikaw yung balagoong. Pero hindi mo pinansin paano nagbago yung way of treatment ng mga ka-workmate mo dun sa yung boss o kaya yung paano yung boss mo mag-manage ng mga tao, hindi mo inalam.
Mapag-iiwanan ka, piling mo ikaw tuloy yung laging inaaway. Ganun din naman sa eskwelahan. Pag hindi mo kilala yung teacher, paano mo siya pasasayahin? Laging piling mo ikaw ang pinag-iinitan. Huwag mong ginagawa, ba't baksak ako eh? Pasado dapat ako ah. Sino dito nakaka-relate sa ganyang bagay? Pero pag natutunan mo, ganito lang po kasimple yan, nung nasa elementary ka, ang hirap-hirap ng buhay. Pagdating ng high school, parang ang saya-saya. Pagdating sa college, pambihira, ba't ba ako umabot ng college? Tapos maraming kabataan nagmamadali, hindi na ako makapagtrabaho. Totoo yun. Kikita na ako ng maraming pera. Mag-iipon ako, gagawin ko itong mga to. Pagdating sa pagtatrabaho, sasabihin ninyo, sana nag-aaral lang ako. Hindi yun the result ng mga ginagawa nila. Kung hindi, hindi nila naayos ang pagbabago sa mga panahon. Hindi kasi lahat ganun ang nangyayari. May mga tao, nung pagdating ng elementary, praise God, tapos na elementary, pagdating high school, I enjoyed high school. Pagdating ng college, wow, praise God. At nung nagtrabaho, hallelujah, nagtatrabaho na ako. May mga taong magaling mag-manage na change. And as Christians, we need to learn how to manage change para may good results tayo. Number 1. Example. Bigyan ko po kayo ng example. Okay? Ang example natin ay ang isang baso. No? Ang isang baso at ang laman niya ay tubig. Okay? Yung tubig ay pag sinalin mo sa isang baso, yung baso maaaring shape ng vase. At pag sinalin mo ulit yung tubig mula doon sa parang base sa isang parang tasa, hindi nagbago yung tubig. Tubig pa rin siya. Nagbago lang yung kanyang hugis. Pero kagamit-gamit pa rin siya. Tubig pa rin. Pwede pa rin inumin. Sinishape ni Lord ang church natin ngayon. Kung saan niya tayo gustong papuntahin. At kapag hindi ka nakiflow doon sa pag-change na iyan, hello, kailangan mong tapyasin. Kasi kung ikaw yung butas doon sa lalagyanan, container, itasayang mo lahat ng effort ng iba. Lahat nag-i-effort para i-maintain, i-hold. Samantalang ikaw nagli-leak. Gayun din naman, i-relate natin to na maayos. Yung salita ng Diyos, hindi nagbago. At hindi po yun magbabago sa church na to. Patuloy pa rin ang salita ng Diyos. Mangangaral pa rin tayo ng holiness, righteousness, faithfulness. Baka po naisip nyo, statement ng church yan o kaya naman slogan. Hindi. Nakita nyo po yung nakasulat dyan? We honor God, we love people, and we are... Baka kala nyo statement yan, kala nyo business statement. Hindi po. Baka kala nyo slogan ng church yan, nagkakamali po kayo. Baka nakalimutan nyo lang. That is who we are. Tayo yan. Ibig sabihin, that is our culture. Ibig sabihin, tatak yan ng JTG. Na sa lugaring ito, walang ibang ginagawa, kundi i-honor si God, magmahal ng tao, at ituring ang bawat isang pamilya. Hindi po yun magbabago. Ibig sabihin, yung culture natin, hindi nagbago. Yung salita ng Diyos, hindi magbabago. Pwedeng iba na nga lang ang vessel. Kasi yung tubig, yung mga laman, isinasalin lang naman. Kaya ang tanong, kasama ka ba sa masasalinan o isa ka sa hindi ko kayang tumanggap na dahil kala niya nagbago yung isinasalin. Managing change. You must be a willing vessel to accept kung ano yung mga nakaraan. Dahil hindi naman nagbago yon, ikaw lang at ako ang binabago ng Diyos. Palakpakan na natin malakas ang Panginoon. God is ang sabi ng Biblia, God is the potter. We are the clay.
Ibig sabihin, he could see us for now, parang gusto niya, simpleng baso ka, pero gusto kang i-mold ni Lord. Pero yung pinaggamitan niya sa iyo, hindi niya itatapon yung ilalagay niya muna sa ibang lugar. Naintindihan po natin? I-relate natin yan, huwag kayong mag-alala. Kagaya ng sa mga ministries natin, mula sa pagkanta, pagsuserve, maaring right now we are on hold. Kasi tinitignan ni Lord, sino ba dito yung mga vessel na hindi magtatapon ng bagay na aking ginamit na noon. Amen. We need to manage change. Number 2. Not only do we need to manage change, but also let's take a look, let's talk about if you're gonna have results, we need to learn to, number 2, motivate people. Kagaya po ng preaching ko nung Sunday, the power of words, napaka-importante, how we speak. How do we relay the vision? And if you do not catch the vision, you cannot relay the same thing. Gagawa ka ng sarili mong pangitain. Naintindihan natin? We must learn, number 2, to motivate those around us. Kailangan ganito po. A leader has the ability to look at something, someone, or look at somebody, or look at a group of people and motivate them to go ahead and believe for more than what they can believe in. Kailangan ng isang tao, nakakagawa ng isang grupo. Nakala nila hindi nila kaya, lalo na kung Kristiyano ka. Kapag may nakausap ka, hindi pwedeng pagtapos niyang kausapin ka, depress ka lalo. Walang magandang resulta sa isang taong walang magandang nasasabi. Kung hindi mo kayang mag-motivate ng iyong kapwa, walang magandang bagay na lalabas sa iyo. I'm not talking about preaching. Hindi po ako nagsasabi sa inyo patungkol sa anumang pangangaral, kundi pag-i-encourage lang. Sino dito nagkaroon na ng isang project sa buhay na kinailangan niya ng ibang tao? Alam niya yung mga tao na hindi naman magaling pero siyang nag-isip. Taas ang kamay. Meron na ba dito ang gumawa ng mga ganyan? Parang wala . Hindi man magagaling yung mga taong nakapaligid sa iyo, pero dahil confident sila sa iyo, alam nila anong magandang bunga na meron na nasa iyo. Nagagawa nila ang higit sa kanilang iniisip at kakayanan. Kaya naman bilang isang tao, isang Kristiyano na gusto ng resultang maganda, mag-learn tayo how to motivate people. And the number 1 people that you should motivate is you. Napakahirap naman mag-encourage habang discourage ka. At discourage ka lang kasi hindi mo makita kung saan mo gustong pumunta. Nakarinig na po ba kayo ng mga tao na, bakit ka nagpapatuloy, kaya mo naman itigil na yan? Ang sasagot sa'yo, hindi, may pangarap kasi ako . Meron kasi akong gustong maabot. Hindi sila napapigilan ng sitwasyon, hindi sila napipigilan ng mga salita, at lagi, unang-unang ini-encourage nila sarili nila. Kaya kahit anong hirap, pagbangon sa umaga, kaya mo yan, unti na lang. Unti na lang, magkaka-breakthrough din. Ikaw ang unang minomotivate mo, yung sarili mo. Totoo ba yun? Kaya naman, if we want to motivate those around us, i-motivate mo yung sarili mo. Hindi mo mamamotivate ang sarili mo kung wala kang pangitaing nakikita. At kung wala kang pangitaing nakikita, mapuputol ka. Ang hirap, sabi po ng Biblia, it is very hard para sa isang bulag ang akayin ng kapwa niya, bulag. Dahil silang parehas ay mapapahamak. At kung silang parehas mapapahamak, wag na lang magsama. Kaya marami pong tao, dahil hindi na-motivate, burned out, ang daming maling nakikita, ang daming masamang naririnig. Nung kumausap sa isang tao, dahil parehas kayong walang alam, parehas kayong bulag, parehas kayong hindi nakakaintindi, yun,
nagkita sa SM, hindi ka na rin umaten. Ako rin eh. Lahat na nakakasunod, can you say amen? Magtaka ka, bakit yung ibang kapwa natin wala na sa church? Kung titignan naman natin sila, parang okay naman sila. Pero hindi nila nakita yung vision. Hindi nila nakita saan patungo. Kaya ngayon, ang tanong, bago ako magpunta sa point number 3, may nakikita ba kayong patutunguhan pa ng JTG? Naniniwala pa ba kayo na tayo papalaguin pa ng Diyos? Nakikita nyo pa ba na one day, yung sinasabi ni Pastor Bus na mag-multiple service tayo, magkakaroon tayo ng churches sa lahat ng community, mangyayari yan. Do not only motivate others kung hindi ka motivated sa sarili mo. Maging part ka nun. Paano? Sarili mo, sabihan mo. One day, maglilid ako dun sa sinasabi ni Pastor ng isang community church. One day, isa ako sa head pastors, lead pastors ng isang service. Motivate yourselves. Isa kami sa mga grupo ng dancers dito sa lugar na ito o kaya kung saan man kami i-appoint ng Diyos. Hello? If we want to motivate the people around us, motivate yourself. Do not be only for you. Ngayon naman, the problem is, yung iba, ito yung other side. Nandiyan po ba kayo? Minotivate yung sarili nila, yung ibang tao nakalimutan. Tapos pag tinignan yung iba, nakakatamad tong kasama. Parang walang pangarap to. Hindi mo i-encourage eh. Hello? Hindi tayo laging on par na nasa mataas na kalagayan. Hindi tayo laging nandoon sa laging excited, sa laging give it your all. Hindi tayo laging ganoon. Meron bang time na sinabi mo, pasok na pasok ako sa Lunes? Talagang hindi na ako makapag-antay mag-Monday. Madalas kailan ba matatapos ito? Mag-Biyernes na sana. Totoo? Alam niyo po, motivating is what coaches does. Nagpa-counsel po ako kanina. I was in a counseling with one of my mentors sa buhay. He's a bishop. He said kanina sa amin, sabi niya sa akin kanina, sa aming mag-asawa actually, sabi niya kanina sa amin, pastor ka. At ito ang problema sa maraming pastor, they are uncoachable. You want to share the goodness of God to others, but you don't want to listen to others. You want to coach others in their lives, but you don't want to be coached. Maraming leaders, ang galing magpayo, ang galing magturo, pero ayaw magpaturo. So, ang tanong, kung may mga taong sasama sa'yo, nakikinig po tayo? Kung may mga taong sasama sa'yo for 5 minutes or 10 minutes, after they are with you, are they motivated to serve God more? O pagtapos nun, they will be in question, di ko nga alam anong gagawin ko eh. Nadidepress ba sila? O nakukorek ba sila? Nare-rebuke ba sila? Na-encourage ba sila magpatuloy? Una, may basis. Tuturuan ko po kayo ng onti lang. Pwede ba yan? Kasi minsan, may pinapakinggan tayo, pero wala na sa tama. Hindi kasi lahat ng coach magaling. Find your right coach. Makinig po kayo. At gusto ko tong example niya kanina sa amin. Sabi niya, si Michael Jordan, ang average shooting percentage niya po is around 36% nung 1986 up to 1990. Yan ha. Ang baba. Ang shooting percentage niya po, ganun lang kababa. 36%, ibig sabihin, sa 100 tira, 36 lang ang pumasok. O
o sa 10 tira, 3 lang ang nasushoot. Mahina po yun para sa isang basketball player na kinukonsidera ng maraming taong pinakamagaling na basketball player. Si Michael Jordan. Hanggang sa dumating si Phil Jackson sa buhay niya. Ang sabi ni Michael Jordan, anong maituturo mo sa akin? Kasi si Michael Jordan, hungry siya for wins. Para manalo. Makinig po kayo mabuti, napaka-importante nito para sa motivating. Sa motivation. Siya'y gutom sa win. Ang sabi lang sa kanya ni Phil Jackson, number 1, kaya bagsak ang percentage mo kasi hindi ka marunong pumasa. Lahat, kahit mahirap na, titira mo. Learn to pass. Paano natin i-relate yung sarili natin? Hindi lahat kaya natin. Humingi ka ng tulong sa iba, pasa-pasa din. Kaya kapag down ka, kaya ko to. Magpa-counsel ka Ang problema, pwede siya tinuruan ni Phil Jackson at sasabihin niya, Coach, ang ganda ng payo mo, pero hindi ko kailangan yan. Ano pang silbi nagpa-coach ka? Pangalawang bagay na tinuro ni Phil Jackson, sabi niya, nakita ko kung tumira ka, laging nakaganto. At mapapanood niyo po sa lahat ng videos niya, lagi siyang nakaganyan tumira. Ang sabi ni Phil Jackson sa kanya, yung kamay mo, ibaon mo lang ng onte. Ibaon mo lang ng onte para dumiretso. And starting from 1990, from 36%, nagkaroon po siya ng 84 up to 95% shooting percentage nung matapos siya sa kanyang karir. Anong ibig sabihin nun? Kada 10 tira niya, 8 ang sumushoot. Nung matatapos siya ng karir, halos hindi siya nagmimintis. Nakakatuwa siguro na ang church natin, dahil coachable tayo, nagpapaturo tayo, marunong tayong magpa-motivate, ang ating mga tinatarget na vision, lagi nating nasasapul. Kesa ngayon, ang dami nga nating sasabihin, pero wala tayong magawa ni isa. Tsamba pa kapag ka. Hello? Ito po ang dapat aminin ng maraming Kristiyano, lalo mga lingkod ng Diyos at mga worker. Hindi lagi tayo magaling sa lahat. Hindi mo alam ang lahat. Turo ka ng turo about love life. Wala ka nga. Turo ka ng turo about finances. Bagsak ka nga. Turo ka ng turo about health. Ako po, wala akong kapangyarihan magturo sa inyo about health. Hindi ako magaling sa health. Kaya ko ituro sa inyo sa ano masarap na kainan. Hindi nyo ako matatalo doon. Kapag sports, sige, makakapag-share ako. Sa ibang bagay, wala. Meron tayong weaknesses and strengths. Bakit hindi mo, kung magaling naman magluto, ikaw magluto Talagang masarap ka magluto Magaling mag-design, ba't hindi ikaw ang mag-design? Yung ibang leaders, ayoko po kasing mapapahiya, kaya ako nalang gagawa lahat. Learn to pass. Learn to be coached. Hello? Lahat nakakasunod, palakpakan natin ang Panginoon. Kung gusto natin ng good results, number 3 and last point. Number 3 and last points. Lahat na nakasunod nga. Can you say amen? Meron ba tayo natututunan ngayong gabi? Number 1, manage change. Huwag kang papayag, hindi ka nagbabago. Kung si Jordan hindi nagpabago, wala na siyang kwenta. At isa pa, sa nakalimutan ko, number 2, kasama po ito. Kung sino ang coach mo, kung superstar ang coach mo, superstar ang results mo. Yun. Importante yun. No? Kung mataas ang pangarap na nagtuturo sa'yo, mataas din ang pangarap mo. Kilala po na greatest shooter of all time, nakikinig kayo, sa basketball ay sino? Baka kilala na marami ito, si Stephen Curry. No? He was not considered the greatest shooter of all time kasi po 40% average lang siya nung si Mark Jackson ang coach niya. Nung first 3 years of his career, ang coach niya po, ang pangalan Mark Jackson. Si Mark Jackson ay kilala sa pagbabantay.
sa defense at sa pass break, hindi sa shooting. Okay? At nung third year niya, yung kina-fourth yearan niya, pinalitan yung coach niya, si Steve Kerr. Si Steve Kerr po ang highest shooting percentage, true shooting percentage of all time, and the leading free throw shooter of all time. Gaano kataas? 95%. Kaya hindi ka magtataka na yung kanyang kinotchan, dahil nagpa-coach, shooter din. Kung yung pinagturo sa kanya, pinakamagaling mag-free throw, shooter, si Steve Kerr po, kasi fan ako ng Chicago Bulls, hindi yung pinapasok whole game. Kung alam nyo po, hindi pinapasok whole game yung si Steve Kerr. Pinapasok lang siya last 2 minutes, last 3 minutes. At ang role lang niya, mag-antay ng bola at tumira. Kaya naman, yung kanyang kinoach, dahil nagpa-coach, pinakamagaling na shooter of all time. Of all time. Grabe, no? Napakahirap ng talunin na ginawa ni Stephen Curry. Sobrang shooter naman talaga. What I'm saying is, who your coach is, that you will be also. Kagaya po na sinasabi doon, kung ang nagtuturo sa iyo, sabi ng Matthew 7, ay isang wolf na nagpapanggap na tupa, one day, kala mo maganda lahat ng result mo, makikita mo ang sarili mo nakatayo. Parang nasa na yung nagturo sa akin noon. Tapos parang iniwanan na rin ako ng mga tao. Amen. Number 3 and last point. Create alignment. Create alignment. Can we say create alignment? Ano ba yon? No? Ano ba yung alignment muna? Ibig sabihin, isa, o sa isang linya, hindi ka tabingi. Hindi ka taliwas. Naintindihan natin? If you're not aligned with the vision, with the church, with the pastors, with the leadership, you're gonna wear out. You're gonna burn out. Mapapagod ka, magsasawa ka. Dati, ang maraming Kristiyano, bago sila magsawa, mapagod, they were aligned. Until dumating sa kanila ang point na sinabihan sila ng mga bagay na hindi naman aligned sa vision. Kaya, nung nakakarinig sila, tumitingin. Bandang huli, uurong na dahil gusto na naman malaman, sino na ba nagli-lead? Wala na yung alignment. Kaya yung mga sumusunod, nadadamay. Church, nakakasunod po ba tayo? We have to have people in line because it only takes one person to mess all things up. Isang tao lang ang hindi maki-align sa vision, maaaring matigil ang pinagagawa ng Diyos. Naintindihan po natin? Parang isang domino. Sino po dito nakakita ng domino? Hindi yung pizza, yung mga domino na laruan. Yung tinatumble down na kapag ka dire-diretso, hanggat may tinatamaan, tumutumba. Sino nakapag-try na ng ganon? Sige nga po, taas yung kamay nyo para makita ng iba na baka si Pastor yung pizza pinaglalaruan. Hindi po pizza yon, ha? Yung domino na stacks na yung mga isa lang doon ang mali, the rest, hindi na magtutumba pag hindi aligned. Ganun din po sa church. Kung ang nasa dulo, ang gusto natin pabagsakin o i-goal, i-hit, isa lang hindi maka-align, hindi na darating. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maki-align ka. It only takes one person to mess all things up. It will destroy, stops, leaders, and then destroy everything. In sports, babalik po ako dito, there is what we call, you're only good as your weakest player. Anong ibig sabihin nun? Ang team, kung sino ang pinakamahinang link nila,
yun na ang standard ng kagalingan nila. Hindi binabase sa pinaka-star player, kundi sa pinaka-mahinang player. Bigyan ko po kayo ng example. No? Although magaling na magaling ang Golden State Warriors, lagi silang talo. Simple lang, ang weakness nila, maliit sila masyado. Ganun lang. Magaling naman silang mag-shoot, magaling naman silang mag-layup, magaling naman silang dumipensa, magaling sila sa maraming bagay. Dahil ang link nila, they are too short, at sa NBA po, ay kailangan nilang tangkad, natatalo lagi sila. Kahit in the first 3 quarters, lamang sila, pagdating ng 4th quarter, ang result, talo. Isa pang example, sa isang marathon, yung nakakita na po kayo nung pinapasa, yung may baton, kapag may mahinang isa at namali siya ng pwesto, talo. Kasi kung sino ang pinakamahina, kapag hindi siya naki-align, siya ang magkukos ng hindi pagpapatuloy. Kaya anong kailangan? Hindi importante kung malakas ka o mahina ka. Ang importante, align ka. Kasi pag align ka, the same impact ng ginawa ng nasa unahan mo, ang dadating sa iyo, at yun din ang maibibigay mo sa iba. Actually, ganito po kasimple yan. Before I end. Pwede ko bubang kumuha ng tatayo? Papa Glenn, Kuya Joel, at saka si Kuya Anthony. Sa gitna ka, Pastor Anthony, sa gitna ka. Yan. At magiging parang domino natin sila. Pwede ba natin tignan yun? Dito kayo harap. Dito. Dito. Yan. 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 Parang trust fall to, no? Gusto ko po maintindihan nyo. Pag ang alignment ganito, si Pastor Anthony ay hindi umalign at nagbaba ang Diyos ng vision at sabi niya, ito ang gagawin natin. Pag-receive niya at tumapik siya sa likod o tumumba siya papunta sa likod para receive yung pinagagawa ni Lord, saan babagsak si Papa? Sa sahig. Masasaluban niya yung vision? Hindi. Na ano nangyari sa vision o pinagagawa ng Diyos? Nasayang. Dahil may isang taong hindi naka-align. Ngayon, naka-align silang tatlo. No? Naka-align silang dalawa, pero yung last one, bago ma-hit yung pinagagawa ni Lord, hindi umalign. Hindi lang sa naputol na, hindi pa natapos. Naintindihan natin? Pero ganito, kahit maliit si Pastor Anthony kumpara sa kanilang dalawa, pag tumama yung alignment sa kanila, ayoko naman tumumba sila, baka mamaya kung anong mangyari sa atin. Wag na. Sample lang para lang may visuals tayo, ha? Pag tumama yung vision, natanggap niya, pumasa kay Pastor Anthony, the same impact po, kahit gaano kalaki o kahit gaano kaliit, dahil mairirelay at tatama at magtutuloy-tuloy. Amen? Thank you po. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Gusto ko sana silang pabaksakin, naawa lang kay Pastor Anthony. Kasi pag pinagpalit-palit ko sila ng pwesto, siya lagi ang mabubugbog eh. No? Lalo ko si Kuya Joel ang magsisimula. Nuggets niyo po ba? It only takes one to ruin everything. Kaya ang bilin ko po, if we want to have good results, don't be the one. Ouch. Amen? Huwag ikaw yung maging isa na dahilan bakit hindi magkakaroon ng good results. Ngayong gabing ito, mahaba pa po yan, maybe next time natin pag-usapan. Pero simulan natin sa 3 good results. No? Number 1, manage change. Galingan mo, usayan mo, makiisa, sumama sa pagbabago. Pangalawa, manage change. Ano yung number 2? Wala nakaalala. Motivate people. Una mong motivate sarili mo. Pangalawa, yung lahat ng nasa surroundings mo. And lastly, create alignment. Be aligned with everyone. Lalo na sa pinagagawa ng Diyos. Alam niyo po, hindi naman nagbago kung anong pinagagawa ng Diyos sa church.
Go ye therefore pa rin. Preach the gospel, make disciple pa rin. Yun pa din. Kaya kung tingin mo nagbabago ang lahat, parang napag-iiwanan, o kaya parang hindi mo kaya makikatch up, hindi nagbago ang church, hindi nagbago ang mga pastor, hindi nagbago ang leadership, tanong mo sino nagbago. Sometimes, truth is hard to swallow. Pero that's truth. Wala mang binago. Bakit hindi ka makiisa? I know, marami pa pong pwedeng sabihin about yan. Pero ngayong gabi, I pray, may natutunan tayo. This church will still grow. Nag-declare tayo na maraming bagay na gagawin ng Diyos sa simbahan to at sa bawat individual. Mangyayari kapag ka-align tayo. Mangyayari kapag napagtagumpayan natin ang mga pagbabagong gagawin. Mapagtatagumpayan natin kapag marunong tayo mag-encourage ng bawat isa. Lalo, huwag ka magpapadamay o ikaw mismo, hindi ka mag-encourage ng sarili mo. Amen? Ngayong gabi pong ito, I pray, sa lahat na narinig natin, isa lang, that this church may continue good results. Kasi yung ating mga founders, tumanggap ng mabuting bagay sa Diyos. Na ipasa sa mga pastor, sa mga leaders ng church na ito, ang isang mabuting bagay, ipagpatuloy natin. May magandang resultang gawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo natin ay tumayo. Palakpakan niya natin malakas ang ating Panginoon. And if it's hard,